Hi, hello po. Magandang gabi sa inyong lahat from Saudi Arabia po ito. Ako po ay si Mernafe Paglinawan na OFW dito sa Saudi Arabia. Ngayon po is January 28, 2024. Binablog ko po ito. Ako po ay nag-uumpisa bilang OFW year 2000. So, 24 years na akong OFW. First ko pong dating is sa Al-Taif as a babysitter. No caregiver sa mga special child. Ang trabaho ko po is mag-bedsheet ng bed ng mga pasyente. May 4 po akong pasyenteng inaalagaan. Papakainin namin, paliguan, mag-alaga ng mga pasyente. Pero yung medication is yung doktor na. Sa amin lang is to take care lang sa pasyente. Rehabilitation po yon sa Airport Road, Taif, Kingdom of Saudi Arabia. Ano ako doon 5 years. 5 years yun. And then next is Riyadh. Plain babysitter of a royal family. At ito'y nakakarating kami kahit saan-saan dahil mahilig po magbakasyon yung aking employer. Nakakarating kami sa Amerika, London, Egypt, Malaysia, at Thailand, Bahrain, Paris. Marami pong bansang napupuntahan. Sunod, ilang taon ako doon? First, 5 years ako doon sa employer ko na yun. At pumunta kami sa Amerika. Doon nag-aral yung aking alaga. And nag-i-exit po ako doon sa Amerika. Umuwi sa Pilipinas. And then going back to Amerika. At ako na lang po, pera ko po ang ginasto. So, naikot ko yung Boston, New York, Michigan, Florida, anong tawag doon? Yung sa may Hawaii, yung may beach. Tapos pumunta kami doon sa Disneyland, sa Miami, San Fernando, Florida. And then, pumunta din kami doon sa Paris, in London, through train. Pumunta kami sa Disneyland, sa Marina. At masaya po ako kasi maraming bansa na pupuntahan at hindi ko na-feel yung hirap na hindi ko unexpected kasi mahirap lang po ako pero narating ko yung mga lugar na free. So next, nung pag-exit ko po, nag-apply po ako uli. Babysitter again. Pumunta ako dun sa Doha, Qatar. At yung employer ko naman is Royal Family, Ministro ng Doha, Qatar. And then 2 years po ako doon. Ang trabaho ko po is plain babysitter. Pumupunta kami sa mga carnival. And then next is Kuwait. Kuwait po, babysitter again. Royal Family again. And marami ding nababakasyonan. Ulit-ulit na lang po sa mga lugar na napupuntahan ko. And then, sunod is nag-apply po ako sa housekeeping as a janitress. Pero pagkadating po dito sa job site ko is on call ako kahit saan ma-assign. Ma-assign sa OR, mag-scrubbing ng pasyente. Magbe-feedings, ma-assign din sa gynae, minsan assistant sa doktor kung mga emergency. Tapos sa ICU, tumutulong ng maglinis ng mga expired patient, yung pumapanaw na. So, ganun po ang trabaho as a OFW.
At ito'y ipinagmalaki ko po dahil marangal at complacent po ako. Yun ay comfort zone. Kasi kaya ko nasabing comfort zone kasi kalmante na po ako dahil may sweldo pagkadating ng isang buwan. Maliit lang po ang sweldo ko po dito. Ang sweldo ko po is umabot ng 2,000 plus mga take. So, equivalent na rin yun sa Pinas na malaki. At halos po, ang day off ko is Friday, kinukuha ko pa rin yung mga part-time massage. Nagtitinda ng barley, nagtitinda ng pagkain. Kaya, ganito po ang tunay na laban sa buhay. Ang planong mag-entrepreneur, ipinagsabay ko po as an employer. Pero before, na hindi pa ako nag-abroad, laking palengke po ako. So, nakahiligan ko na po ang magtitinda. So, ang kwento ko po, nag-uumpisa sa 2015 na may nakilala akong isang lalaki. Pero nung pagbalik ko 2015, dito sa last kong job site sa Jeddah, hindi kami nag-chatting. Pero one time na nag-chat siya sa akin yung pagkadating ng 2020 o September 3, 2020. At sa madaling salita, naging karelasyon ko siya. Tapos, first kong nagpapadala is October 20, 2020 until now, January 2024. Sa susunod na po ang explanation. Okay? And bye-bye. Thank you.